na brown na siya. Para pagka binaligtad mo siya, hindi ayun, masisira. Bali, siya, medyo nasira siya. So, ayun. Diba? Pero mabango. So ayun mga buddy, welcome back to my YouTube channel. Today it's another day, it's another vlog. So bali ngayon mga buddy is gagawa ko ng pancake. Tapos kasi itong gagawin kong pancake is para baon ko bukas. Kasi every morning kumakain ako ng tinapay. Ngayon instead na tinapay yung babaunin natin, so bali gagawa ko ng pancake ngayon. So, ito yung mga ingredients. Pero, ito mga buddies, first time ko na gagawin etong pancake na to. Ngayon ko lang may experience na gumawa ng pancake. Before, hindi naman talaga gumagawa na ito. So, ayun mga buddy, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pancake. At, titingnan natin kung ano magiging resulta or kung magiging maayos ba yung paggawa ko or what. Ano pa may yan? Sige, eto mga buddy, papakita ko sa inyo. So, ayan mga buddy, eto yung mga kailangan natin syempre sa pagluluto ng tawag dito ng pancake. So, ayan, bali simulan na natin. So, ayan mga buddy, bali hinahalo na natin. Haluin muna natin. Kailangan haluin lang to ng haluin para maganda yung ang tawag dito, para yung pino yung niya, yung pag nabuo yung yung cake, diba? So ayan, meron tong talaga yung pinaka pangalo niya. Okay, wait lang. Tayo lang natin. Para... ayan, may tatayong kapapalang tripod. So, ayun. So, bali, haluin lang natin. Kwentuhan ko lang kayo. Kailangan talaga may butter talaga siya. Kasi, yun yung pinaka magiging, tawag dito. Oil, mantika niya. Diba? Instead na mantika talaga, yung pinaka-butter niya na lang yung lalagay mo. Para kahit paano. Kahit konti lang naman natin. Mamaya, papakita ko sa inyo mga buddy. Feeling ko, hindi pa to Kailangan talaga halong-halo talaga siya para maganda yung kakalabasan ng hindi hindi siya buo. Hindi buo-buo. Sa loob ng halos 2 taon na ako dito. Ngayon lang first time ko lang na na gawa tong pancake na to. Kasi kung dati pa sana na ko to nagawa, diba? Malaking malaking tipid. Actually, ako mga buddy, hindi talaga ako, mahina ako kumain. Kasi ito, bali, tatagal to Diba, paabuti ng dalawang araw. Initin ko na lang. So, may ref naman tayo dito. Dali mo ilagay sa ref. Para, diba, mapakinabangan mo lahat. Pangit din kasi yung may natitira. Diba? Sayang. Kailangan talaga ubusin natin. So, medyo gumaganda na siya. Masarap din to pagka mga buddy, tawag dito. Lagay, diba, pag nilalagay ng butter. Tapos yung bubudbaran mo ng asukal mo sa ibabaw, diba? Para medyo sweet yung pancake natin. Ayun.
Meron pa, buo-buo pa. So, haluin pa natin to. So, feeling ko pwede na ito mga buddy. So, tingnan natin. So, ayun na siya mga buddy. So, feeling ko pwede na to eh. Ayan. So, ready to cook na to. So, ayun mga buddy. Ito na yung nahalo natin, no, na powder. Tas may kasamang itlog. Tapos, ito yung dito natin lalagay. Ito yung ano namin, lutuan. Sobrang ano tong lutuan to, kaya naging ganyan na yung kulay. Antik yan mga buddy. Diba? Namana pa namin yan sa mga dito, sa mga kauna-unahan. So ayan. Ayan yung ano natin. So alright. Medyo painitin muna natin ng ano, ng medyo mainit-init para talagang kuha lang tayong konti, tapos wow, ayun na, ayaw kumakapit so, madikit oops. So babaan pa natin ng konti yung ating yung init niya. Makapit talaga. So, babaan pa natin. Medyo mahina pang konti. So, ayun. Lagay natin yung bango. Ayan na. So, tara. Opya. Ayan na mga buddy. Oops. Mayroon pa talagang ano siya. Pero okay na to. Parang ano siya, may buo-buo pa. Yung panghalo kasi natin, hindi ganun maganda. Kaya so ayan. Okay. So ito yung first salang natin. Medyo lakasan natin ng konti yung ayan. Then, mga bali, ano siya ngayon, medyo papatuyuin natin. So, bali, kwentuhan muna tayo. So, ayun mga buddy, ito lang, ganito yung, ano namin, dati napakita ko na dati sa vlog ko to, ayun, yung itsura ng, ano namin, ng, tawag dito, tirahan namin dito sa Japan. Hindi siya ganun kalakihan, pero yung disenyo ay so kompleto naman. Meron kami ditong washing machine, tas may bathtub kami, tas syempre yung CR natin. So yun, medyo tool ko lang kayo ng konti, pero sa mga alam ko dati, sa mga nanonood sa akin before sa unang vlog ko, alam ko nakita nyo na to eh. So ayun, ito na yung lagay nung ano natin ngayon mga buddy. So hintayin pa natin. Oops, wait lang, babaliktad natin mga buddy. So ayun mga buddy, bali nabaligtad na natin, kaya ito yung itsura nya. Medyo ano siya, manipis, bumitak. Siguro kulang yung ang tawag dito, yung luto niya, kaya bali binaliktad ko na.
Kaya bumitak siya. Pero okay, maganda. Ano, balinaan natin. Wow, malakas yung apoy. So, ayan. Bango. Bango. Diba? Body. Diba? Siguro dapat pala yung talagang brown na siya. Para pagka binaligtad mo siya, hindi ayun, masisira. Bali, siya, medyo nasira siya. So, ayan. Diba? Pero mabango. Back to tayo sa kwentuhan sa mga body. So, ayan. Dito tayo ngayon. Habang niluluto natin yung pancake, no? So, kwentuhan muna tayo ngayon dito, mga body. Bari, ang bilis din talaga ng panahon na tawag dito. Pag-stay namin dito sa Japan kasi contract namin dito sa 3 taon, tapos nag 2 years kami nung February. 1 year na lang. 1 year na lang, mga body. Bali, uwi na tayo ng Pilipinas. So, ayun. Sobrang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang yung biyahe ko sa sa airport, sa aeroplano galing Pilipinas. Kasi pagka talagang sobrang busy ka talaga everyday, kasi syempre talagang hindi mo mararanasan yung tawag dito, yung araw. Kasi sobrang bilis ng panahon. Parang feeling ko pwede na to. So, kuha tayo ng lagayan. Alright, lipat na natin. Ang bango. So, lagay ulit natin ng butter. Tapos, pangalawang salang. Yeah. Tikman natin yung unang unang salang ko. Wow. Medyo dinamihan ko, nakakapalang ko kasi medyo manipis yung yung pagkakagawa ko. Kailangan pa na medyo tagalan natin. Tapos, buhos ulit natin para medyo makapal. Tansya ko dito sa ginawa kong 2 itlog, tapos isang basong powder. Bali, magagawa mo dito is mga 5 na diba? Malaki talagang laki talagang tipid. So, ayun na yung 2 salang. So, ito na yung mga body, yung ating unang luto. Ayan diba? Ayan. Ayan na natin. Subukan natin. Tikman natin. Nahap. Sabi ko nga, masarap din dito. Lagyan mo ng asukal. Konting asukal. Tapos, yung butter sa lagay mo sa ibabaw para siya, parang lang tawag dito, wala siyang lasa. Pero pag nilagyan mo ng butter tsaka asukal, medyo matamis, diba? Yeah. Mahap.
Inom tayo tubig. Ito kahit ano ka na dito eh. Kahit hindi ka lang kumain ng kanin sa mga nagda-diet. Yun nga lang, maganda yung ano, kasi yung mix nung ano na to, recipe na to. Kasi may itlog na, syempre sa mga nag-workout, kailangan din ng itlog. Kumbaga, pag nag-workout ka, yun nga lang kasi di ba kalimitan yung ibang kinakain pagka nag-workout. Di ba tinatanggal yung ano, tawag dito? Ang galaw. So ano lang, purong ano, puti ata yung kinakain. Diba? Rap, busog na ako. So yan, baliktarin na natin yung ano. Hindi pa. Hintayin natin yung medyo lakasan natin yung ano. Yeah. Alright. So yun nga. This month, mga buddy, ngayon, magsa-summer na dito sa Japan. Wait niyo yung next video ko. Pagka na-upload ko to, yung next video ko, yung tawag dito? May shoot namin yung yung sakura, cherry blossom dito sa sa Japan. Doon sa sa park. Medyo malayo dito sa amin. Siguro mga isang sakay. Tapos lalakaran mo lang papunta doon. May Starbucks din doon mga buddy. Famous Starbucks sa buong mundo. Nandito yung sa Toyama, Japan. So doon, i-vlog ko yun. Tapos i-shoot ko yung namin doon. Gagawa ko ng music video. May kasama ako. Kasi ang sarap niya kasi gawa ng music video. Ang ganda kasi ng lugar. Alam mo yun. Ito na rin kasi yung pagkakataon na kasi nga dati nung nakaraang sa nakaraang sakura nun, hindi pa ako halos nag-vlog nun kasi nga wala pa akong idea sa pag-vlog, wala pa akong idea sa pag-edit. So yun, wait lang mga buddy, tingnan natin yung baka masunog. Ayun, pwede na to. Ang ganda. Wait lang, pakita ko sa inyo kung paano babaliktarin. So ayun mga buddy, subukan natin babaliktarin natin. Siya, buong buo siya. Maganda yung natin ngayon. Wow. Huwag kang masisira. Wow! Ayun na. Perfect. Pero may parang medyo sunog konti. Tingnan natin yung diba? Perfect siya. Ang ganda. Ayos yung pangalawang gawa ko. Ito medyo malaki to. Diba? Pang umagahan. Ang ganda ng pagkakaano na ito. Medyo makapal siya kasi kahit ibaliktad mo, hindi siya masisira, hindi siya mapuputol. So kailangan talaga pala brown na brown. Ayun. Para kahit baliktarin mo, buong buo pa rin. So, ayun nga mga buddy, no? Ayun.
Bali, hindi pa nga ako nagbablog nun. Pero, naano ko na tawag dito. Nakita ko na yung ganda ng Sakura. So, yung pupuntahan namin talaga, masasabi ko na sobrang memorable. Sobrang ano yung ibibigay na memory sa akin ng lugar na yung pagka ginawa ko yung video na yun. Yung music video na yun. Sa content ko. Sobra iba. Alam mo yung feeling kasi na pagka umuwi ka na, syempre ito sa YouTube channel ko, o-open ko lang. Alam mo yung mag-a-unwind ka sa bahay mo. Alam mo yung na-imagine ko mag-a-unwind ka sa bahay mo. Tapos may malaking screen, TV, yung vlog mo dito sa Japan. Alam mo yun, sobrang babalikan mo yung mga nangyari doon. Ang sarap namnamin yung mga panahon na yun. Kaya ganoon na lang din yung pagka-interest ko talaga gumawa ng mga vlog dito sa Japan kasi wala kasi sobrang ganda kasi ng lugar, kaya sobrang nakaka-amaze talaga din, lalo na yung papalit-palit na season. Sabi ko sa inyo, sobrang ano lang pagka season ng winter season dito talaga sobrang iba yung kalbaryo talaga pagdating sa everyday na routine sa papunta pagtrabaho. Ang hirap talaga. Pero pagka etong ngayon nga magsa-summer, talagang din, nanamnamin mo yung sikat ng araw, nanamnamin mo yung sakto lang yung temperatura. Alam mo yun. Kaya enjoy lang talaga. Kung meron nga lang tayong pagkakataon na punta sa Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, marami, or sa Mount Fuji, yan. Marami kang mapupuntahan. Kaso, yung sitwasyon kasi natin ngayon, so mahirap din travel, syempre, di ba? Kaya, lang, so, pero okay lang din naman, yung kahit nandito lang ako sa, namin, sa around Toyama, masaya din naman. So tatanggalin na natin yung pangalawang salang ko. Ayan na, okay na siya, hindi siya nasira. Ayan siya mga buddy, yung pangalawang gawa ko, nag-usok-sok pa. So ayan, pangatlo, salang tayo. Mga buddy, sobra masasabi kong sulit talaga yung ko rito, pagtrabaho rito sa Japan. Ang daming mga lugar na magpapaalala sa akin pag umuwi na ako sa Japan, na alam mo yun, pagka naalala mo, ngingiti ka na lang, para kang baliw mag-isang tatawa ka na lang kasi nga may mga masasaya, may mga pangit din naman, diba? Pero alam mo yun, syempre kailangan mo talagang okay na to, pangatlong salang. So bali mga 4 na yung makagawa natin. So ito, ayan, balik tayo. Kwentuhan tayo mga buddy. So, ayan. Kasi yung na yun, music video na gagawin ko dun sa lugar na yun is cinematic siya mga buddy. Gagawin ko cinematic. Bali may makakasama ako dun na kabatch ko. Bali 3 kasi kami nun. Tapos gagawang yung isa doon kasama ko sa music video, tapos yung isa naman ay bali 2 naman sila para sa babae magsasama din. Gusto ko kasi yung yung Your Love, si idol ko si Liza Zebrano at saka si Enrique, yun, kaya
Doon ako kumuha ng para gawin yung music video na yun. Tapos, It Might Be You. Ayun. Kanta ni Michael Pangilinan. So, ayun. Marami mga body kong mula't simula na pumunta ako dito sa Japan. Dito kasi, alam mo yung hindi mo mararamdaman yung bilis ng panahon. Kasi, kumbaga kami alis lang kami dito pagka weekend, yung walang pasok or long vacation. Hindi ka kasi makakaalis after work, mga ganun, kasi kailangan ipahinga mo na. Kailangan, di ba, ka na lang, tawag dito. Ang dami mong gagawin pagkatapos mo sa trabaho, di ba? So, ayun. So, bali, kailangan mo talagang mag-prepare, di ba, ng mga kakainin mo, yung mga gagamitin mo another day. So, ayun. Masaya, sobra. Yun lang masasabi ko. Masaya. Pero malungkot din, di ba? Kasi nga, pero talaga, parang lamang yung saya kaysa sa lungkot. Kasi once na, syempre, every month sasahod ka, di ba? Masaya ka. Kahit paano nakaka-earn ka ng money na yung sapat para tumulong sa pamilya mo. Siyempre, makakatulong ka. And then, siyempre, yung mga ibang mapaglalaan mo, yung mga ibang bagay na gusto mong gawin na kailangan may pera ka, diba? So, ayun. Baliktad na natin ito, mga buddy. Pero hindi pa ganong katuyo. Silipin ko lang yung kasama ko. Gising pa siya. Aray ko. So, yun. Kwento ko kayo sa konting about sa mga dito. Mga bills malaki in terms of cost of living dito sa Japan, mga buddy. Malaki. Sobrang laki. Dun lahat, yung iba dun napupunta sa namin, yung sahod namin, yung iba dun napupunta sa mga gastos dito sa bahay, sa kuryente, sa tubig. Ayun, dun napupunta yung iba. Tapos kailangan mo pa laan ng allowance mo for the whole month, diba? Syempre kailangan pagkain, kailangan. So syempre din ng mga pagkain dito, ultimo tinapay dito, mga buddy, magkano, diba? Halos parang pandesal lang sa atin. Magkano dito? Pumapalo ng 100 yen, 50 pesos. 50 pesos, isang piraso lang yun. Grabe, ganun kamahal. Imagine niyo yun. 50 pesos, ang dami na mabibili sa atin nun. Magkano lang pandesal dyan sa atin sa Pilipinas, diba? Sobrang mura lang ng mga bilihin dyan sa atin sa Pilipinas, diba? So yun, syempre kailangan mo din kumain. Syempre may mga time din na kailangan mo i-treat yung sarili mo, diba? Hindi naman all the time is kailangan mong magtipid, diba? So i-treat mo rin yung sarili mo, diba? For lang tawag dito, gift mo sa sarili mo sa isang buwan na pagtatrabaho mo, diba? So ayan, baliktarin na natin. Pwede na to. Wow, ayan.
So, isang salang na lang tayo mga buddy dun sa natitira. Kasi, madami mamahal. Kasi, ano na pagka, meron dito yung sulit ka talaga pagka kumain. Ayun, idadaling ko din kayo dun pagka magbablog tayo ng mga pagkain. Oo. Ano yun kasama sa ano yun mga buddy sa bucket list ko yun. Ay mga pagkain ibablog ko dito. Siyempre kahit pa paano, meron din tayong memories sa mga pagkain. Marami pa tayong i-vlog kasi kailan lang din naman talaga ako naging tawag dito, seryoso sa pagbablog ko kasi mahirap din mag-edit mga buddy, sobrang hirap din. So marami tayo sa mga store dito ng mga sapatos, sa mga iba-ibang brand ng sapatos, papakita ko sa inyo. Tapos yung mga damit, tapos yung mga nila dito. Pero hingi tayo ng mga permiso kung pwede tayo makapag-vlog kasi may ibang mga store dito na hindi nila ina-allow na mag-vlog. So, pero piling ko naman yung iba, pumapayag naman sila. Kasi tinanong ko dun sa mga body, ito nakaka-excite to, sa makikita nyo sa Adidas, sa outlet, andun, tinanong ko dun sa kanila kung pwede mag-vlog, and then sinabi naman nila okay lang mag-vlog, okay naman sila kausap. So iba-vlog natin yun, mga sapatos, mga damit, tsaka wala dito Louis Vuitton bandang Tokyo mga Louis Vuitton, ayun, ganun wala. So yung mga Adidas, Puma, mga Nike, Converse, Vans, ayan, marami. So papakita ko sa inyo yun. So baling gagawin natin dito mga buddy is siguro 1 month puro pagkain, tapos next month puro mga shoes, mga ganun, mga brand, iba-ibang brand. And then ayun, ganun yung gagawin kong sa channel ko. So abang lang tayo dyan mga buddy. Tapos kung bibigyan din nila tayo ng tawag dito ng permiso sa mga relo nila dito, mga Japan made, maganda yung mga relo nila, mga Casio, mga ganun, Seiko ba tama yung tawag doon? Ayan. Mga relo, marami basta abangan nyo yan mga buddy. Natin, ibablog natin yan, kasama natin sa sa memories natin dito sa Japan. So ayun, tingnan natin yung pangatlong ko, salang, hindi pa, bali 4 nga lang mga buddy, 4 lang yung nagawa akong tawag dito, pancake, pero sulit na yun. So ayun, in terms of mga rito, cost of living, tas mga pagdating sa transportasyon naman mga buddy, ang masasabi ko, sobrang nila dito, ikakwento ko na lang kasi bawal ipakita yung buhay yung sa kalsada, kung anong merong disiplina sila sa kalsada, yung ginagawa nila na disiplina sa kalsada, grabe, sobrang nakakamangha. Kasi alam mo yun, wala kayong maririnig dito mga buddy na yung tawag dito, bumubusina sa kalsada yung mga sasakyan. Wala akong narinig. Meron mga tawag dito, yung maingay lang, yung mga bombero, mga ganun, emergency, mga ambulance, mga ganun. Pero yung normal na mga jeep, mga kotse, wala palang jeep dito. mga kotse dito, grabe, wala akong maririnig na bumubusina. Saka gumigibway sila, tsaka yung distansya nila sa sa isa't isa,
Diba? Kunya, nasa unahan, nasa likuran. Malayo. Kaya, yung aksidente rito, hindi ganun kataas yung, rate. Diba? So, nakakatuwa. Ang galing. Tahimik. Sobrang tahimik. Yun, usapang tahimik pala dito mga buddy. Sobrang, oh, wait lang. Namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. Namatay yung apoy. So, yun, okay na. Ayun, pwede na to. Last salang tayo. Kape. Kumati pa. Kape lang ko ah. Okay, lasa lang tayo mga buddy. Ito todo na lang. Opya. Malaki-laki yung huling salang natin na. Ang laki ng pagpak. Okay na yan. So, ayun nga mga buddy, no? Ayun. Bali, hindi pa nga ako nag-vlog nun. Pero, natawag dito. Nakita ko na yung ganda ng Sakura. So, yung pupunta namin talaga, masasabi ko na sobrang memorable. Sobrang yung ibibigay na memory sa akin ng lugar na yung pagka ginawa ko yung video na yun. Yung music video na yun. Sa content ko. Sobra, iba. Alam mo yung feeling kasi na pagka umuwi ka na, syempre ito sa YouTube channel ko, o-open ko lang. Alam mo yung mag-a-unwind ka sa bahay mo. Alam mo yung na-imagine ko mag-a-unwind ka sa bahay mo. Tapos may malaking screen, TV, yung vlog mo dito sa Japan. Alam mo yun, sobrang babalikan mo yung mga nangyari doon. Ang sarap namnamin yung mga panahon. Kaya ganun na lang din yung pagka-interest ko talaga gumawa ng mga vlog dito sa Japan kasi sobrang ganda kasi ng lugar, kaya sobrang nakaka-amaze talaga din, lalo na yung papalit-palit na season. Sabi ko sa inyo, sobrang pagka season ng winter season dito talaga sobrang iba yung kalbaryo talaga pagdating sa everyday na routine sa pagtrabaho. Ang hirap talaga. Pero pagka etong ngayon magsa-summer, talagang nanamnamin mo yung sikat ng araw, nanamnamin mo yung sakto lang yung temperatura. Alam mo yun. Kaya enjoy lang talaga. Kung meron nga lang tayong pagkakataon na makapunta sa Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, marami, or sa Mount Fuji, yan. Marami kang mapupuntan. Kaso, yung sitwasyon kasi natin ngayon, so mahirap din travel, syempre, di ba? Kaya, lang, so, pero okay lang din naman yung kahit nandito lang ako sa, namin, sa around Toyama, masaya din naman. So, tatanggalin na natin yung pangalawang salang ko. Ayan na. Okay na siya. Hindi siya nasira. Ayan siya mga buddy. Yung pangalawang gawa ko. Nag-usok-sok pa. So, ayan pangatlo. Salang tayo.
buddy. Sobra masasabi kong sulit talaga yung ano ko rito. Pagtrabaho ko rito sa Japan. Ang daming mga lugar na magpapaalala sa akin pag umuwi na ako sa Japan. Na alam mo yon, pagka naalala mo, ngingiti ka na lang, para kang baliw mag-isang tatawa ka na lang kasi nga may mga masasaya, may mga pangit din naman, diba? Pero alam mo yun, syempre kailangan mo talagang okay na to, pangatlong salang, so bali mga 4 na yung makagawa natin. So ito, so ayan, balik tayo, kwentuhan tayo mga buddy. So ayan, kasi yung ano na yun, music video na gagawin ko dun sa lugar na yun is cinematic siya mga buddy. Gagawin ko cinematic. Bali may makakasama ako doon na kabatch ko. Bali 3 kasi kami nun. Tapos gagawang yung isa doon kasama ko sa music video. Tapos yung isa naman ay bali 2 naman sila para sa babae magsasama din. Gusto ko kasi yung yung Your Love, si idol ko si Liza Zebrano at saka si Enrique yun, kaya dun ako kumuha ng inspiration para gawin yung music video na yun. Tapos It Might Be You, ayun, kanta ni Michael Pangilinan. So yun, marami mga buddy kong mula't simula na pumunta ako dito sa Japan. Dito kasi alam mo yung hindi mo mararamdaman yung bilis ng panahon. Kasi kumbaga kami alis lang kami dito pagka weekend, yung walang pasok or long vacation. Hindi ka kasi alis after work, mga ganun, kasi kailangan ipahinga mo na. Kailangan, di ba, ka na lang, tawag dito. Ang dami mong gagawin pagkatapos mo sa trabaho, di ba? So, ayun. So, bali, kailangan mo talagang mag-prepare, di ba, ng mga kakainin mo, yung mga gagamitin mo another day. So, ayun. Masaya, sobra. Yun lang masasabi ko. Masaya. Pero malungkot din, di ba? Kasi nga, pero talaga, parang lamang yung saya kaysa sa lungkot. Kasi once na, syempre, every month sasahod ka, di ba? Masaya ka. Kahit paano nakaka-earn ka ng money na yung sapat para tumulong sa pamilya mo. Siyempre makakatulong ka. And then siyempre yung mga ibang mapaglalaan mo, yung mga ibang bagay na gusto mong gawin na kailangan may pera ka, diba? So ayun, baliktad na natin ito mga buddy, pero hindi pa ganong katuyo. Silipin ko lang yung kasama ko. Okay, gising pa siya. So yun, kwento nga kayo sa konting about sa mga dito, mga bills malaki.
in terms of cost of living dito sa Japan, mga buddy. Malaki, sobrang laki. Dun lahat, yung iba dun napupunta sa namin, yung sahod namin, yung iba dun napupunta sa mga gastos dito sa bahay, sa kuryente, sa tubig. Ayun, dun napupunta yung iba. Tapos kailangan mo pa laan ng allowance mo for the whole month, di ba? Syempre kailangan pagkain, kailangan. So syempre din ng mga pagkain dito, ultimo tinapay dito, mga buddy, magkano, di ba? Halos parang pandesal lang sa atin. Magkano dito? Pumapalo ng 100 yen, 50 pesos. 50 pesos, isang piraso lang yun. Grabe, ganun kamahal. Imagine niyo yun. 50 pesos. Ang dami na mabibili sa atin nun. Magkano ng pandesal dyan sa atin sa Pilipinas, di ba? Sobrang mura lang ng mga bilihin dyan sa atin sa Pilipinas, di ba? So yun, syempre kailangan mo din kumain. Syempre may mga time din na kailangan mo i-treat yung sarili mo, di ba? Hindi naman all the time is kailangan mong magtipid, diba? So i-treat mo rin yung sarili mo, diba? For lang tawag dito, gift mo sa sarili mo sa isang buwan na pagtatrabaho mo, diba? So ayan, baliktarin na natin. Pwede na to. Wow, ayan. So isang salang na lang tayo, mga bati, dun sa natitira. Kasi madami, mamahal. Kasi na pagka meron dito yung sulit talaga pagka kumain. Ayun, idadaling ko din kayo dun pagka magbablog tayo ng mga pagkain. Oo. Yun kasama sa yung mga body sa bucket list ko yun, ay mga pagkain ibablog ko dito. Siyempre kahit pa paano meron din tayong memories sa mga pagkain. Marami pa tayong i-vlog kasi kailan lang din naman talaga ako naging tawag dito, seryoso sa pag-vlog ko kasi mahirap din mag-edit, mga buddy, sobrang hirap din. So marami tayo sa mga store dito ng mga sapatos, sa mga iba-ibang brand ng sapatos, papakita ko sa inyo. Tapos yung mga damit, tapos yung mga nila dito. Pero hingi tayo ng mga permiso kung pwede tayo makapag-vlog kasi may ibang mga store dito na hindi nila ina-allow na mag-vlog. So pero piling ko naman yung iba pumapayag naman sila. Kasi tinanong ko dun sa mga body, ito nakaka-excite sa makikita nyo sa Adidas sa outlet. Andun, tinanong ko dun sa kanila kung pwede mag-vlog, and then sinabi naman nila okay lang mag-vlog, okay naman sila kausap. So iba-vlog natin yun, mga sapatos, mga damit, tsaka wala dito Louis Vuitton bandang Tokyo mga Louis Vuitton, ayun, ganun wala. So yung mga Adidas, Puma, mga Nike, Converse, Vans, ayan, marami. So papakita ko sa inyo yun. So baling gagawin natin dito, mga buddy, is siguro 1 month puro pagkain, tapos next month puro mga shoes, mga ganun, mga brand, iba-ibang brand. And then ayun, ganun yung gagawin kong sa channel ko. So abang lang tayo dyan, mga buddy. Tapos kung bibigyan din nila tayo ng tawag dito, ng permiso sa mga relo nila dito, mga Japan made, maganda yung mga relo nila, mga Casio, mga ganun, Seiko ba tama yung tawag doon? Ayan. Mga relo, marami, basta abangan nyo yan, mga buddy. Natin, ibablog natin yan.
kasama natin sa ano yan, sa memories natin dito sa Japan. So ayun, tingnan natin yung pangatlong ano ko. Salang hindi pa. Bali, 4 nga lang mga bali. 4 lang yung nagawa akong ano, tawag dito, pancake. Pero ano na, sulit-sulit na yun. So ayun, in terms of mga ano rito, cost of living, ayun. Tas mga transpo, pagdating sa transportasyon naman mga body, ang masasabi ko, sobrang ano nila dito, ikakwento ko na lang kasi bawal ipakita yung buhay yung sa kalsada, kung anong merong disiplina sila sa kalsada, yung ginagawa nila na disiplina sa kalsada, grabe. Sobrang nakakamangha. Kasi alam mo yun, wala kayong marinig dito mga body na yung tawag dito, bumubusina sa kalsada, yung mga sasakyan. Wala akong narinig. Meron mga tawag dito, yung maingay lang, yung mga bombero, mga ganun, emergency, mga ambulance, mga ganun. Pero yung normal na mga jeep, mga kotse, ay wala palang jeep dito. Mga kotse dito, grabe, wala akong maririnig na bumubusina. Saka gumigibway sila. Tsaka yung distansya nila sa sa isa't isa, 'di ba? Kunya nasa unahan, nasa likuran, malayo. Kaya yung aksidente rito hindi ganun kataas yung rate, 'di ba? So nakakatuwa, ang galing, tahimik, sobrang tahimik. Yun, usapang tahimik pala dito mga buddy, sobra. Oh, wait lang, namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. Namatay yung apoy. So yun, okay na. So yun mga buddy, habang hinihintay natin yung uling salang ko. So yun, okay naman pala, madali lang din pala lutuin yun, no? So bali may naka-apat tayo na pancake. Ayun. Tapos ang gagawin ko kasi doon, yung isa kakainin ko bukas. Tapos yung dalawa, yung isa pang merienda ko bukas. O, diba? Tapos yung bali 3 kasi kinain ko na yung isa. Tapos yung isa pa, ayun, basta kainin na lang. So yun nga mga buddy, no? Bali, ano ba to? Bali, nakakatuwa lang din talaga kasi alam mo yun, nung tawag dito, pag nandito ka sa Japan, kumbaga kahit pa paano is nabibili mo yung yung mga bagay na gusto mo, diba? Kasi dati may mga bagay na hindi ko nabibili, kumbaga wala akong sapat na pera para ma-afford yun. Pero ngayon kasi masaya kasi na-afford ko na dahil nga dito sa sa Japan, diba? Yung pag-work ko dito sa Japan. And then, so ayun, hindi naman sa nagayabang ako mga buddy, kumbaga gusto ko din i-share sa inyo, ibablog ko din yung pagpapagawa ko ng bahay sa probinsya namin. So bali ngayon kasi nagawa na siya. So yung mga panahon na yun, hindi ko pa na-pa-videohan or yung step by step na ginawa doon, yung simula. Pero
naitayo na siya. So bali kung ano na lang yung hanggang matapos kung ano na lang yung mga gagawin doon, ibablog natin yung mga bati, papakita ko sa inyo na kahit papano ma-share ko sa inyo yung pinaghirapan ko dito sa Japan, makita nyo, di ba? Para magkaroon din kayo ng inspirasyon, motivate din kayo. Kasi sa totoo lang mga buddy, ngayon ko lang talaga na experience na magkaroon ng sariling bahay. Kasi dati, ang tagal namin na tumira sa Maynila, nangungupahan lang kami. So yun. Ayun, ngayon magkakaroon ako ng sariling bahay sa pamilya namin sa Pilipinas. Ayun, nakakatuwa. Ayun, diba? And then, syempre, kahit pa paano, nakita yung, pinaghirapan ko dito sa Japan, diba? May resulta, kahit pa paano. Para pag uwi ko, alam mo yung palubag-loob ko sa sarili ko, na kahit pa paano, maibsan yung, yung mga lungkot na pinagdaanan ko, lungkot, pagod, diba? Diba? Yung physical, emotional na pag uwi mo ng Pilipinas, makikita mo yung pinaghirapan mo. Ang sarap sa pakiramdam noon. Diba? Sobrang sarap yun sa pakiramdam. So yun, ibabag natin. Hindi naman siya ganun kagandahan, pero okay na din. Sabi kong ko din atay ko. So yung mga buddy, ayan na, tapos na yung natin. Niluto nating pancake. Ito, di ba? Di ba? Ayan na, success tayo. Kahit first time, di ba? So ayun. Naging success tayo sa ginawa natin pancake. Ayan, di ba? Ayos, di ba? So yung mga buddy, habang hinihintay natin yung uling salang ko. So, yun. Okay naman pala, madali lang din pala lutuin yun. No? So, bali may naka-apat tayo na pancake. Ayun. Tapos, ang gagawin ko kasi doon, yung isa, kakainin ko bukas. Tapos yung dalawa, yung isa, pang merienda ko bukas. O, diba? Tapos yung bali tatlo kasi kinain ko na yung isa. Tapos yung isa pa, ayun, basta kainin na lang. So yun nga mga buddy, no? Bali, ano ba to? Bali nakakatuwa lang din talaga kasi alam mo yun, nung tawag dito, pag nandito ka sa Japan, kumbaga kahit pa paano is nabibili mo yung yung mga bagay na gusto mo, diba? Kasi dati may mga bagay na hindi ko nabibili, kumbaga wala akong sapat na pera para ma-afford yun. Pero ngayon kasi masaya kasi na-afford ko na dahil nga dito sa sa Japan, diba, is pag-work ko dito sa Japan. And then, so ayun, hindi naman sa nagayabang ako mga buddy, kumbaga gusto ko din i-share sa inyo, ibablog ko din yung pagpapagawa ko ng bahay sa probinsya namin. So, bali ngayon kasi, nagawa na siya. So, yung mga panahon na yun, hindi ko pa na-pa-videohan or yung step by step na ginawa doon, yung simula. Pero, naitayo na siya. So, bali kung ano na lang yung, hanggang matapos, kung ano na lang yung mga gagawin doon, ibablog natin yung mga bati, papakita ko sa inyo na kahit papano,
ma-share ko sa inyo yung pinaghirapan ko dito sa Japan. Makita nyo, di ba? Para magkaroon din kayo ng inspirasyon, motivate din kayo. Kasi sa totoo lang mga buddy, ngayon ko lang talaga na experience na magkaroon ng sariling bahay. Kasi dati, ang tagal namin na tumira sa Maynila, nangungupahan lang kami. So yun. Ayun, ngayon magkakaroon ako ng sariling bahay sa pamilya namin sa Pilipinas. Yun, nakakatuwa. Ayun, diba? And then, syempre, kahit pa paano, nakita yung, pinaghirapan ko dito sa Japan, diba? May resulta, kahit pa paano. Para pag uwi ko, alam mo yung palubag-loob ko sa sarili ko, na kahit pa paano, maibsan yung yung mga lungkot na pinagdaanan ko, pagod, 'di ba? 'Di ba? Yung physical, emotional na pag-uwi mo ng Pilipinas, makikita mo yung pinaghirapan mo. Ang sarap sa pakiramdam noon. 'Di ba? Sobrang sarap yun sa pakiramdam. So yun, ibabag natin. Hindi naman siya ganun kagandahan, pero okay na din.